Sa mapagpalang gabi po mga kapatid na nandito po tayo sa Zoom at sa Facebook Live. Nakaroon po tayo ng konting glitches po sa Facebook Live dahil po sa hindi ko po alam. Basta po, may problema po ang page, but I hope po na yung mga nasa Facebook, kahit po sa, hindi po sa page natin, pero sa profile natin, sa account po natin, pwede na po tayo mag-share ng ating pong Facebook Live para tayo po ay mas maraming pong, hindi lang viewers, kundi mas maraming pong tao ay nakakapag-meditate at magpapahayag din ng salita ng Diyos sa kanilang pong mga mahal sa buhay, sa kanilang mga kaibigan. Mga kapatid, welcome po muli sa ating Biblical Spirituality Weekly. Ngayon po ay araw ng Martes as usual at 8 p.m. Tayo po ay nakakasama po sa isang oras at mahigit minsan ng ating pong pananalangin, pagninilay. So ang una pong gagawin po natin as usual po, and the second setting ay po yung ating summary ng ating last week's reflection na ipapabahagi po sa atin ni Sister Annalyn Mateo mula sa Risen Christ Parish po. Ate Ben, magandang gabi po. Magandang gabi po sa ating lahat. Salamat po, Sister Lacey. Salamat po sa opportunity na makapagbigay ngayon ng buod mula sa ating last week Biblical Spirituality. Ang ibabahagi ko po ngayon ay ang reflection ng ating mahal na direktor na si Father Adonis Saclolo. Ito ay hangoy sa Ebanghelyo ni San Marcos chapter 7 verse 31 to 37. Nahahayag po na si Jesus mula sa lupain ng Tiro, tumaan sa lupain ng Decapolis, na salitang Grego na lugar kung saan naimpluwensyahan ng mga Grego na nananirahan doon. Ayon din po kay Father Ado, ang salitang Decapolis na Deka, ang ibig sabihin ay 10 at polis ay syudad. 10 syudad ang ibig sabihin kung saan dumaan si Heso Kristo at dito nga ay may dinala silang tao kay Jesus, ang isang lalaking pipi at bingi, at nakiusap sila sa kanya na ipatong niya rito ang kanyang kamay. Naibahagi din po ni Father Ado na ang taong di nakaririnig, di rin makapagsasalita. Wala siyang salitang natanggap, wala rin salitang masasabi ang kanyang labi. Kaya nga, maraming pagkakataon ng isang taong bingi, isang taong pipi rin. Sapagkat ang pagpapagaling sa bingi at pipi ay isang matagal na propesiya mula pa sa propesiya na mababasa natin kay Propeta Isaias sa chapter 35, verses 5 to 6, patungkol sa kalabalatian ng Diyos sa pagliligtas ng Diyos. At ito ay isang propesiya tungkol sa Mesiyas. Sabi ko sa aklat, ang mga bulag ay makakakita at makaririnig ang mga bingi. Ang mga pilay ay lulundag na parang usa. Aawit sa galak ang mga pipi. Ito po ay napakaganda. Ito ay naganap kay Heso Kristo na ang ibig sabihin ay pinapakilala ng Ebanghelyo si Heso Kristo bilang Mesiyas. Binigyan din po ni Father Ado ayon sa Ebanghelyo ni San Mateo, chapter 11, verses 3 to 6. Anong sabi doon? Upang itanong, kayo po ba ang pinangakong darating o maghihintay pa kami ng iba? Sumagot si Jesus, bumalik kayo kay Juan at sabihin ninyo sa kanya ang inyong narinig at nakikita. Nakakakita ang mga bulag, nakakalakad ang mapilay, gumagaling at lumilinis ang mga ketongin, nakaririnig ang mga bingi, muling nabubuhay ang mga patay, at ipinapangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Mapalad ang taong hindi nag-aalinlangan sa akin. Dito po binibigyan din ni Yesu Kristo na ako ang darating, ako na ang hinihintay. Ibinahagi din po ayon sa kay San Marcos, chapter 9, verses 24 to 25. Agad namang sumagot ang ama ng bata, naniniwala po ako. Tulungan po ninyo akong madagdagan pa ang aking pananampalataya. Nang makita ni Jesus na dumadami ang mga tao, sinabi niya sa masamang espiritu, inuutusan kita, espiritu ng pagkapipi at pagkabingi,
Lumabas ka sa bata at huwag ka nang babalik sa kanya. Nakikita po natin ang kapangyarihan ng pipi or bingi. Damdaman ay gawa din ng ito. Nasabi ko, sino po yung taong walang naririnig? Yung wala siyang gustong pakinggan, kundi ang kanyang sarili lamang. Ang taong siya palagi ang tama, ang nakakaalam ng lahat. Isang taong palalo o isang taong mayabang. O ang tanging naririnig ay kalansing ng pera. Ibig sabihin, interesado lang ang pandinig niya sa kayamanan, sa mga material na bagay dito sa mundo. Mga dapat pakinggan o salita man ng Diyos ay ayaw niyang pakinggan. O kaya bakit ipapahayag ng pag-ibig ng Diyos ay hindi mahalaga sa kanya. May isa pa pong halimbawa, si Father Ado. Nahango po ito sa totoong buhay. May isang ama na naalipin ng kanyang magarang sasakyan sa sobrang pagmamahal at pag-aalaga niya sa kanyang sasakyan, at nung nagasgasan ng kanyang munting anak ang sasakyan, ay walang awang sinaktan niya ang kanyang kawawang anak at humantong sa panganib ang buhay ng bata. Dahil di niya naririnig na anak mo yan, di dapat saktan. At ang naririnig niya, ang utos na umaalipin sa kanya kung kaya't nasaktan niya ang bata. Nabagay din po ni Father Ado, kaya pag nagtulungan tayo ng Diyos at binigyan ng pandinig at nakapagsalita muli, ang misyon naman natin ay dalhin din ang pipi at bingi sa Panginoon. Ito yung pag-uusapan natin ng gawain ng ating simbahan, ng Bible Apostolate, sa pamamagitan ng evangelization at catechist na binibigay natin at dahil may karanasan tayo sa kapangyarihan ng Panginoon. At reflection din ni Father, sa Ebanghelyo din pa rin ni San Lucas, chapter 7, inalayo muna ni Jesus sa karamihan ng lalaki at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tainga nito. Pagkatapos, dumura si Jesus at ipinahid ito sa dila ng pipi. Tumingala si Jesus sa langit at nagpuntong hininga. Pagkatapos, inutos niya sa tainga ng lalaki, Ephphatha, nang ibig sabihin, bumukas ka. Noon din nakarinig ang lalaki at nakapagsalita ng maayos. Kaya't kailangan buksan ng daliri ng Diyos ang ating pandinig at yung laway upang makapagsalita ang tao. Simbolo ng laway ni Jesus na nakapagpapagaling. Ayaw ng Panginoon na tayo ay mabuhay sa mundong ito na walang naririnig at hindi nakakapagsalita. Nararamdaman niya ang kalagayan ng tao. Kaya sinabi niya, Ephphatha, ibig sabihin magbukas. Ang salitang Aramaic, ibig sabihin saradong pandinig at mabuksan. Napakaraming mensahe pa po. Kung kaya't gusto ng ating Panginoon, Heso Kristo, na buksan ang ating pandinig at magsalita ang ating labi upang tayo magkaroon ng pananampalataya na magdadala sa kagalakan at labis at tibay umaawit ng ipapuri ng Diyos. At ang taong pananampalataya, makikita ang buhay niya ang mabuti sa gitna ng problema, sa krus at mga pagsubok. Naniniwala na may Diyos, may Ama na napakabuti sa kalangitan na nakakaalam. Kung anong mangyayari sa ating buhay bukas, ang pandinig, laging handang makinig sa pakiusap ng Diyos. At dahil naniniwala tayong mabuti ang Panginoon. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Ate Annalyn. Napakaganda at very concise po yung inyong summary. Salamat po. Nandito po tayo lahat. I think na nakaayos na po yung ating Facebook Live. At dito din po pumapasok po yung marami. So, ngayon po tayo po ay magpa-proceed po sa ating opening prayer na pangungunahan po ng ating kapatid, si Daniela Heloso, mula po sa parokya ng Our Lady of Fatima, Bacood, Santa Mesa. Hello po, Daniela. Hello po. Hello po. Let us put ourselves in the loving presence of the Lord. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, we ask you to guide our hearts, minds, and soul for tonight's biblical spirituality. May you touch our minds with your wisdom to understand your word. Make our hearts kind and purify our souls. May you protect us in everything we do.
and guide us in our daily lives. These we all ask in your mighty name, our Lord Jesus Christ. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Amen. Maraming salamat po, Daniela. She's a new face, no? First time na po magkakasama po natin po si Daniela, isa sa bagong kabataan po mula sa parokya ng Our Lady of Fatima. So ngayon po, tayo po ay makikinig ng salita ng Diyos na babasahin po sa atin ng ating kapatid na sa malayo-malayo pero lagi po siya present po sa ating pong Biblical Spirituality Weekly. Siya po ay walang iba kundi si Sister Maureen Orancia mula sa Sydney. No, she all the way from Australia. She participates po dito sa ating pong Biblical Spirituality Weekly. So, bago po siya magbabasa, tayo po ay makikinig ng awitin para sa banal na espiritu at tayo po ay humingi ang kanyang gabay. Halina, Espiritu Santo, kinakailangan kita. Sigla at lakas ng mahina, pag-asa ka namin lahat. Halina, Espiritu Santo, kailangan kita. Sigla at lakas na mahina, pag-asa ka namin lahat. Halina, Espiritu Santo, kinakailangan kita. Sigla at lakas na mahina, pag-asa ka namin lahat. Pag-asa ka namin lahat. Pag-asa ka namin lahat. Now, let us listen to the Gospel of the next Sunday po. Sister Maureen. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, si Jesus kasama ang kanyang mga alagad ay nagtungo sa mga nayon ng Caesarea sakop ni Filipo. Samantalang sila'y naglalakbay, tinanong niya ang kanyang mga alagad, "Sino raw ako ayon sa mga tao?" Sumagot sila, "Ang sabi ng ilan ay si Juan Bautista kayo.
Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang isa kayo sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya. Kayo ang Kristo, tugon ni Pedro. Huwag niyong sasabihin kanino man kung sino ako. Mahigpit na utos niya sa kanila. Mula noon, ipinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na ang anak ng tao ay dapat magbata ng maraming hirap. Siya ay itatakwil ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba at ipapapatay. Kundi sa ikatlong araw, muli siyang mabubuhay. Maliwanag na sinabi niya ito sa kanila. Kaya't niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at sinimulang pagsabihan. Ngunit tumarap si Jesus sa kanyang mga alagad at pinagwikaan si Pedro. Lumayo ka, Satanas. Ang iniisip mo ay hindi sa Diyos kundi sa tao. Pinalapit ni Jesus ang mga tao, pati ang kanyang mga alagad, at sinabi, kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa mabuting balita ay siyang magkakamit niyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Pinupuri ka Panginoong namin, Hesukristo. Maraming salamat po, Sister Maureen. Ngayon tayo po ay makikinig at magnilay sa pamamagitan ng isang awit. Ngayon, tayo po ay magsisimula po yung sharing natin.
mula sa ating dalawa pong Bible Apostles. Ang una po na magbabahagi po sa gabi na ito ay ang ating pong kapatid, Christy de la Cruz. Hello, sister. Madilim ba? Yes po, Hi. Pasensya na po. it's okay. Kasalukuyan po kaming nagsasagawa ng Liturgical Bible Study. Andito ako sa Santo Niño. Saan doon yung mga kasama ko. Yan, kaya medyo kulob. Yun po. So, magandang gabi po sa ating lahat. So, sa gospel natin ngayon, ano bang naka-strike sa akin dito? Ay, ang mabigat yung gospel natin, so para sa akin, parang ano. So, ang naka-strike po sa akin dito, yung sinasabi rito na kung ibig ni namang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Kasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Sige po. Inuubo po ako. Pasensya na po. Yan. Kung ibig ni namang sumunod sa kung ibig ni namang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Para sa akin, para ang hirap yata na. Susundin ko sa Jesus. Tapos iiwan ko ang lahat, sumunod lang sa kanya. Pero dun sa nabasa ko sa gospel kaganina, ang sabi rito, yung dapat daw ang anak ng tayo magbabata ng maraming hirap. So pag pala ikaw ay isang servant ng Diyos o isang mananampalataya katulad natin, so kailangan pala nating magtiis ng hirap para sa atin. So yun nga po yung para sa akin na kailangan kong pasanin yung krus. Sa dami-dami at sa tagal ng panahon na pinaglingkod ko sa simbahan, ang dami nang nangyari sa aking mga pagsubok. Pero kahit minsan hindi ako sumuko. Kung mapapansin nyo, basta napakarami, many to mention po talaga, sobra. Pero ang nagbibigay ng lakas ng loob sa akin ay yung pagsiserve ko. Pero ang tanong ko nga, sino nga ba si Jesus para sa akin? Sino nga ba? Na hanggang ngayon ay itinatanong ko pa rin sa aking sarili, sino nga ba? Bakit nga ba si Jesus ang nagpapatakbo ng buhay ko? Unang-una sa akin, para si Jesus ay isang parang hindi siya kapatid eh. Hindi rin siya isang tagapagligtas eh. Kasi ligtas na ako na masasabi mula nang siya ay naging namatay sa krus. Pero sa akin para sa ngayon, si Jesus yung kasangga ko sa lahat ng bagay. Lalo na ngayon sa bagong ministry, katulad niyan sa MBA. So, yung bagong trabaho na ibinibigay sa akin, sana makayanan ko kasi andyan naman ang kasangga ko na hindi ako pababayaan na sana tulungan din ako ng mga kasama ko na matagumpay kong magawa yung mga bagay na iniatang sa akin na sana magawa ko ng smooth, magawa ko ng lahat kasi may kasangga na ako. Andyan sa Jesus na kahit na ano ang dapat kong gawin, kahit na anong gawin, kahit anong hirap, hindi niya ako pababayaan. Yun po yung aking, siya ang Mesiyas, hindi lang, actually hindi nga siya Mesiyas eh. Siya yung talagang kasama ko sa hirap at ginhawa na alam ko hindi niya ako pababayaan. Yun. Kaya nga alam po, yun nga eh, may tanong din niya po pala ako para sa gospel na yun. Yun, end of my sharing, yun nga, si Jesus para sa akin, siya yung aking kasangga sa lahat ng mga bagay, sa lahat ng mga ginagawa ko sa buhay, sa pang-araw-araw ko. Pero may tanong po ako na sana masagot na bakit tinawag ni Satanas ni Jesus si Pedro? Kasi nabasa ko po sa gospel. Bakit niya tinawag na Satanas ni Jesus si Pedro? Saka bakit po ipinagbawal ni Jesus sa kanyang mga alagad na ipagsabi sa mga taong siya ang Mesiyas. Parang secret tawag niya sasabihin na ako ang Mesiyas. Parang gano'n. So sana masagot yan. Kasi may nagtatanong lang po sa akin. Yun po. At yun lang po. Wala na pong iba. Maraming salamat at magandang gabi po. God bless Magandang po. gabi po, Ate Christy. Maraming salamat po. Ngayon po, magka-proceed po tayo sa ating pangalawang po sharer po na kung saan po isang kabataan din muli, si Bia Maitem po.
Magandang gabi po. Narinig niyo po ba ang ano? Yes, yeah, magandang gabi. Yun po. So, ang nakastruck po sa akin doon, yung part po na pinagsabihan po ni Pedro si Jesus. Kasi po, nakaka-relate lang po ako doon kasi po, naging, naging ganun din po ako sa mga mahal ko po sa buhay. Lalo-lalo na po sa pamilya ko po. Kasi po, nangyayari po ito madalas. Kasi po, pag mahal ko sila. Ganun din po yung, naniniwala po ako na hindi naman po masama yung pakay ni Pedro kay Jesus. Dahil sa sobrang pagmamahal niya, kaya niya pinagsabihan si Jesus. At ako po, nakaka-relate po ako doon kasi kapag halimbawa po sa papa ko, sa mama ko, or sa ate ko po, kapag nakikita ko silang nahihirapan, kapag, sorry, sa paglilingkod, parang pag naiisip ko po sila masyado, parang pagsasabihan ko po sila na, na ganito po, ganyan, ganyan, ganyan. Gawin niyo kasi naawa ko sa inyo, nahirapan kayo, pero yung ginagawa po nila, para po yun sa Diyos, para po sa pagmamahal nila sa kapwa, yung pagtulong sa iba na parang sila nauubos na. Katulad po ng pagmamahal ni Jesus din sa atin. Parang maubos na siya. Naubos na siya. Binigay niya talaga ang lahat sa atin. Pasensya na po. Nakikita ko rin po yun, yung pag-ibig ni Jesus sa pamilya ko. Kaya, pa-reflect din po ako recently na dun po sa gospel po na yan, ni San Marcos, na nagiging, yung pag sinasabi, kaya po niya sinabihin, para po sa akin na, kaya niya nasabihan na, lumayo ka sa Satanas kasi napipigilan po yung pagpapalaganap ng mabuting balita. Kung ano yung ba yung tunay na pagmamahal, yung pag-ibig mo sa kapwa, yung pagtulong mo na walang kapalit. Kaya po ako, gusto ko din po silang gayahin. Gusto ko pong makinig. Gusto ko pong sundin. At ihalay din po yung buhay ko, katulad po ng ginagawa nilang pagmamahal sa iba. Kasi sa mga na-observe ko po sa kanila, kahit naman po may sumama yung pakiramdam nila, ganyan. Parang natutunan ko po na lahat po yun para sa Diyos eh. Inaalay mo sa Diyos. Kaya kahit ano pa yun, Diyos naman po ang bahala. Kaya ako, gusto ko rin po ganun. Gusto ko rin po ialay yung buhay ko na kahit maubos dahil sa pagmamahal. Dahil ganun po magmahal yung Diyos. Ayun lang po sa akin. Maraming salamat. Maraming salamat, Bia. Napakaganda ng iyong sharing na talagang galing po sa experience po ninyo bilang pamilya, bilang mga lingkod ng Panginoon. So ngayon, ating pong papakinggan ang ating pong direktor na kung saan nasa ibang bansa pa rin siya. Pero ano po, iniwan niya yung kanyang pag-aaral para sa atin. So, wag po kayo mag-alala. Kompleto po tayo ngayon ng ating pag-aaral. So, maraming salamat po sa mga nag-share, nag-summarize, nag-pray, nagbasa. So, ngayon tayo magpo-proceed at mag-take notes po tayo. At also, ingatan po sa ating mga puso ang mga salita ng Ebanghelyo at mga exposition po ni Father Ado po. Gabi mga minamahal na kapatid, mga Bible Apostles, Bible Coordinators at ang ating mga kapatid na nakikiisa sa atin sa ating Biblical Spirituality Weekly. Sa pagninilay ng salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ay buhay at ito'y palaging nagbibigay ng buhay. Ang salita ng Diyos ay ilaw sa ating mga hakbang, sinabi sa Salmo, at ito'y nagbibigay ng liwanag sa ating mga kasaysayan. Ang salita ng Diyos din ay tubig upang bigyan ng kaginhawahan ang mga nauuhaw. Ang salita ng Diyos ay pagkain din. Sabi nga ni Jesucristo, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kung hindi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos.
kung sino man ang gutom ay binubusog. No? Kaya nga ang ating Biblical Spirituality Weekly ay ating ginagawa. No? Unang-una tayo ang kumakain, tayo ang umiinom at naliliwanagan ng salita. Ngunit palagi nating inuulit no, na ito ay mission din no, na maaari nating dalin sa iba. No? Sa mga gawain, sa mga mission natin sa ating parokya. Sa pagpunta sa mga bahay, sa pagpunta sa mga condominiums, o kahit na sa loob ng ating pamilya, mga kamag-anak, no? Sapagkat ang liwanag ng Diyos ay hindi dapat nating sarilinin, kundi itanglaw din sa iba, no? Kaya nga ngayon ay ating pagninilayan ang Ebanghelyo sa darating na linggo, no? Ang ika-24 na linggo sa karaniwang panahon. Ang Ebanghelyo natin ay mula kay San Marcos, no? Kabanata 8, talata 27 hanggang 35. No? At dito makikita natin na si Jesucristo ay dinala niya ang kanyang mga alagad, no? Doon sa lugar, no? ng Cesarea ng Pilipos, no? At ito ay malayo na, no? Ito ay halos labas na ng Jerusalem sa norte, no? At doon, no, kanyang tinanong yung kanyang mga alagad, no? At sinabi niya, sino ba ako sa sinasabi ng mga tao? Kaya nga sumagot sila, sabi nila, kayo raw po ay si Juan Bautista, yung iba naman kayo ay si Elias o isa sa mga propeta. At ito yung tanong ni Jesucristo para malaman niya yung pagkakakilala sa kanya ng mga tao. Na totoo, ang mga tao ay may iba't ibang hinihintay, no? Pagbabalik ni Elias, dahil kapag nagbalik si Elias ay parating na ang Mesiyas, no? Si Juan Bautista naman, nasa oras na ito ay namatay na dahil pinugutan ng ulo, no? Pinapugutan ng ulo ni Herodes. Akala nila ay muling nagbalik. Ito rin yung akala ni Herodes nung nababalitaan niya si Jesucristo, no? Na may ginagawang mga kababalaghan. Ang akala niya si Juan Bautista ay muling nabuhay kaya naalala niya yung kasalanan na ginawa niya. O at isa sa mga propeta, no? Kasi sinabi sa aklat ng Deuteronomio nung si Moises, no, ay mawawala na sa mundo, isa sa pangako ron na magpapadala ako ng isang propetang katulad mo mula sa iyong mga kapatid, mula sa iyong bayan. Kaya ito ay hinihintay nila. Pero ang totoong hinihintay dito ay ang Mesiyas, no? Ang pinakahihintay ng lahat. No, kaya nga, tinanong sila ni Jesucristo, pero para sa inyo, sino ako? Hindi sa naririnig ninyo, para sa inyo, sino ako? At mahalaga itong salitang ito, mga kapatid, sa ating lahat. Kasi tinatanong tayo ni Jesucristo ngayon, sino ako para sa iyo? Sino ang Diyos para sa iyo? Kasi pwedeng mangyari na ang sagot natin sa katanungan na ito ay yung mga narinig natin, yung mga napakinggan natin. Ito ang sinabi ng mga katekista, ito ang sinabi ng pari sa homilya tungkol sa iyo, tungkol kay Kristo, tungkol sa Diyos. Ito yung sinabi ng librong nabasa ko. Ito yung sinabi ng recollection o retreat na nabasa ko. Sa formation, ito yung nabasa ko. Ito yung ipinahayag doon. At ito ka raw. Hindi masama itong mga bagay na ito. No, yung may nalalaman tayo tungkol kay Jesucristo na ibinibigay sa atin ng iba. Ngunit malalim ang tanong dito ni Jesucristo, pero para sa iyo, sino ako? At gustong marinig ni Jesucristo yung sagot natin. Hindi kung ano yung nabasa natin, hindi kung ano yung itinuro sa atin, hindi kung ano yung narinig natin, hindi kung ano yung sinasabi ng iba. Ang tinatanong dito ni Jesucristo, para sa iyo, sino ako? So masasagot lang natin ito kung meron tayong personal na karanasan kay Jesucristo. Pwede nating sabihin kay Jesucristo, Panginoon, ikaw ang aking tagapagligtas. At bakit ikaw ang aking tagapagligtas? Dahil iniligtas mo ako. Ako ay nasa ganitong sitwasyon noon. Sitwasyon ng pagdurusa, kabiguan, kawalang pag-asa. Ngunit dumating ka sa buhay. Hindi ito sinabi ng iba sa akin. Kung hindi ito ay nakasulat sa aking karanasan. Panginoon, Jesucristo, ikaw ang totoong pag-ibig.
At paano ko nasabing ikaw ang totoong pag-ibig? Kasi noong mga panahon sa buhay ko na hindi ako kaibig-ibig, naranasan ko pa rin ang pag-ibig mo. Nung ako ay iyong pinatawad at nung ako ay iyong niyakap. So mahalaga ito mga minamahal na kapatid. Sa ebanghelyong ito, personal tayong tinatanong ni Jesucristo. Sino ako para sa iyo? No? At dito ay sumagot si Pedro. No? At sinabi ni Pedro, ikaw ang Kristo. Ang Kristo, ito ay yung salitang Griego ng Mashiach o Mesiyas. No? Ibig sabihin, ito yung pinakahihintay na tagapagligtas. No? Ngunit, ang katakataka, sinabi ni Jesucristo sa kanyang mga alagad at kay Pedro, huwag ninyong sasabihin kanino man kung sino ako. Mahigpit na utos niya sa kanila. Ang ibig sabihin dito, o ang tanong dito, bakit ayaw ipasabi ni Jesucristo? Bakit gusto niyang ilihim na siya ang Kristo o siya ang Mesiyas? Bakit? Dahil sa mga panahong iyon, ang inaasahan nilang Mesiyas ay isang Mesiyas na anak ni David. No, kaya nga, ang sigaw noon, Jesus anak ni David, Mesiyas anak ni David. At sino ba si David? Si David ang unang-una na nagbuo ng kaharian ng Israel. Pagkatapos ni Saul, siya yung unang-unang hari no, na nagbuo ng tinatawag na United Kingdom. At para sa mga Hudyo, ito ay isang napakagandang panahon, isang maluwalhating panahon, golden period. Kaya nga, para sa maraming Hudyo nung panahon ni Jesucristo na nahihirapan dahil sila ay sinisiil at sila ay nasa ilalim ng pananakop ng Imperyo Romano. Ang hinihintay nilang Mesiyas ay yung Mesiyas na katulad ni David, isang haring ipakikipaglaban sila laban sa mga umaapi at sumasakop sa kanila. Kaya nga, sabi ni Jesucristo, huwag niyong sabihin sa iba na ako ang Kristo. Bakit? Kasi ganito ang kaisipan ng tao noon, ng mga Hudyo noon. Isang Kristong may espada, isang Kristo, isang Mesiyas na gagapiin ang kanilang mga kaaway. Papalayain sila dito sa mga kuko ng mga Romanong nagpapahirap sa kanila. At mauunawaan natin ito, bakit inililihim ni Jesucristo ito? Sapagkat hindi nauunawaan ng mga tao na siya ay Kristo totoo. Pero hindi niya nais palayain ang Israel sa mga mananakop lamang. Mas malalim yung gusto niyang gawin bilang Mesiyas. Palayain ang sangkatauhan doon sa totoong kaaway, sa dyablo at sa kasalanan na nagdadala sa kamatayan. No, kaya nga maunawaan natin ito nung sumunod na sinabi ni Jesucristo at ipinaalam niya sa kanyang mga alagad ang mangyayari. Sinabi niya, ang anak ng tao ay dapat magdanas ng matinding hirap. Siya'y itatakwil ng mga pinuno ng bayan, ng mga punong pari at ng mga tagapagturo ng kautusan. Siya'y ipapapatay, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. Hayagang sinabi niya ito sa kanila. At ito ang sinasabi ni Jesucristo. Totoo ako ang Mesiyas. Ngunit hindi ako yung Mesiyas na papatay sa kaaway. Ako yung Mesiyas na mamamatay. Itatakwil, magdurusa, mamamatay, ngunit mabubuhay sa ikatlong araw. At totoo, hindi ito maunawaan kahit ng kanyang mga alagad. Ang alam nilang Mesiyas ay may espada. Ang alam nilang Mesiyas ay may mga kawal. May mga hukbo para gapiin yung kaaway. Pero bakit itong Mesiyas na ito ay mamamatay? At nauunawaan natin, ito lamang ang tanging paraan para gapiin ang kamatayan. Ang kamatayan na bunga ng kasalanan. At ang kasalanan ay ang laso ng kasinungalingan na nanggaling sa dyablo.
Ito yung sinaunang ahas na nagsinungaling, no? At nilansi, no? Yung mga unang magulang, kaya pumasok ang kasalanan at kamatayan sa sangkatauhan. At ito ang totoong kaaway. Ito ay nakasulat kay San Pablo, gagapiin ni Jesucristo ang lahat ng kaaway at ang huling kaaway ay ang kamatayan. Pero para magapi ang kamatayan, kailangang kunin ni Jesucristo yung kamandag ng kamatayan sa kanyang sarili at siya rin ay mamatay. At kung pag-uusapan natin, ano ba yung kamatayan na pinag-uusapan o sinasabi rito? Totoo, tayo bilang tao isang araw ay papanaw, mamamatay. Pero may mas mabigat at mas malalim at madilim na kamatayan. Ito yung kamatayang existential. Tinatawag itong ontological death o existential death. Ito yung kamatayan na buhay ka pa pero patay ka na. At ito ay galing sa kasalanan. At totoo, ito ang sinabi ng Diyos kay Adan at kay Eva. Huwag kayong kakain ng bunga sa puno sa hardin, mamamatay kayo. Nung nilabag nila ang utos ng Diyos, kinain nila, nakita natin na hindi naman talaga sila namatay na pisikal. Pero namatay ang relasyon nila sa Diyos, yung buhay ng Diyos na nasa kanila. At pinag-usapan na natin ito nung isang linggo. Pero pag-usapan natin ito sa existential na karanasan ng tao ngayon. Ang taong nabubuhay sa kasalanan, buhay pa pero patay na. Parang pwede nating sabihin, buhay pa pero nabubulok na. At ang isang patay ay walang nararamdaman. Ang isang patay ay walang panglasa. O kaya nga minsan, no, karanasan natin o karanasan ng ibang tao, kapag tayo ay patay, walang kahulugan yung buhay, yung mga ginagawa natin paulit-ulit, pero wala nang lasa. Ibig sabihin, wala nang ligaya, wala nang kahulugan. Kahit pa nga yung mga paboritong kasalanan ng tao, no? Yung mga bisyo, paglalasing, no? Yung mga kahalayan, yung pornografiya, yung mga bawal na relasyon, minsan nandun na lang yung tao. Ginagawa niya yun dahil alipin siya. Pero kung tatanungin mo yung tao, maligaya ka ba? At malungkot na sasagot yung tao, hindi. Totoo, minsan maaaring lokohin ng tao yung kanyang sarili. Pwede nang paniwalain ng tao na maligaya ang kasalanan. Pero walang kasalanan na maligaya. Ang kasalanan, ang konsekwensya palagi ay kamatayan at kalungkutan. Kaya nga paulit-ulit, pabalik-balik doon. Dahil wala na siyang alam na ibang pupuntahan. Nakakulong sa daigdig ng kadiliman at kasalanan. Kaya nga sinabi ni Jesucristo, kailangang mamatayin ng Mesiyas. Kailangang buksan itong kulungan na ito upang ilabas ang tao dito sa pagkaalipin na ito. Ilabas ang bawat isa sa atin ngayon. At nais tayong patikimin muli ng Diyos ni Jesucristo nung buhay. Kaya nga, sabi niya, ilihim ninyo sa mga tao na ako ang Kristo sapagkat hindi nila mauunawaan. At maaring ngayon din, ito ang iniisip ng maraming tao, ng mga Katoliko, na ang Kristo ay darating dito para palayain sa kahirapan, bigyan ng pagkain, bigyan ng trabaho, bigyan ng salapi. At ito lang ang alam na pagkaalipin ng tao, pagkaalipin sa kahirapan. At ito lang ang problema ng tao. Pero tandaan natin si Jesucristo ay dumating hindi para punuan yung sikmura ng tao. Kaya nga, di ba, kung maaalala ninyo yung mga ebanghelyo nung nakaraan, totoo, pinarami niya yung tinapay at yung isda. Pero nung nais silang na nilang gawing hari si Jesucristo, siya ay umalis. Sapagkat hindi iyon ang gawain ni Jesucristo. Hindi iyon ang dahilan kung bakit siya narito. Kaya nga nung nilapitan siya ng mga Hudyo, sabi nila, hinahanap ka namin. Sabi ni Jesucristo, hinahanap ninyo ako hindi dahil naunawaan ninyo ang mga tanda. Kasi yung milagro ng pagpaparami ng tinapay at isda ay tanda. Sign. Sabi niya, hindi niyo ako hinahanap dahil naunawaan ninyo yung tanda. Hinahanap niyo ako dahil napunuan ng pagkain ng inyong sikmura. At sabi ni Jesucristo,
Huwag kayong gumawa sa mga pagkaing nabubulok. So, ang ibig sabihin ni Jesucristo, hindi ako naparito para bigyan kayo ng pagkaing nabubulok na hindi bubuhay at dadalhin kayo sa kamatayan. Yung mga magulang ninyo na kumain doon sa ilang ng tinapay na bumagsak mula sa langit, lahat sila ay namatay. At ito na naman yung pinag-uusapang kamatayan. Pero sinasabi ni Jesucristo, hindi ako naparito para roon. Yung mga ginagawa ko ay para ituro na ang Mesiyas ay para magbigay ng buhay. At ito yung pinag-usapan natin ng mga nakaraang linggo. Magbigay ng buhay at ito'y nangyari sa krus. Nawasak ang kanyang laman, umagos ang kanyang dugo, naging pagkain at inumin para ibigay ang buhay sa mga taong patay. Kaya nga makikita natin dito, kahit yung mga alagad, hindi ito maunawaan. Hindi nila ito matanggap. Ayaw nila ng Mesiyas na mamamatay at magdurusa. Ayaw nila nito. Ang gusto nila ay Mesiyas na makapangyarihan, malakas. Hindi nasusugatan. Hindi nanghihina. Hindi yumuyuko sa mga kaaway. Higit sa lahat, isang Mesiyas na galit sa mga kaaway. Hindi nagmamahal sa mga kaaway. Pero ito sinasabi ni Jesucristo. Ulit-ulit, no? Paulit-ulit sa iba't ibang bahagi ng Ebanghelyo, mahalin ninyo ang inyong kaaway. Ipagdasal ninyo ang mga umuusig sa inyo. Pagpalain ninyo ang mga nang iinsulto sa inyo. Ayaw ito ng mundo. Kahit yung mga alagad, hindi ito maunawaan. Kaya nga si Pedro ay dinala siya sa isang tabi at pinagalitan. Sinasabi ni Pedro, hindi dapat ito mangyari sa'yo. Hindi rin maunawaan ni Pedro na si Jesucristo ay kailangang pumasok sa krus. Mamatay. Ayaw niya nun. Kahangalan para sa kanya yon. Isang Diyos na makapangyarihan. Nagpamulat ka ng mga bulag. Pinagaling mo yung mga may ketong. Nagbumuhay ka ng mga patay. Pinalayas mo ang masasamang espiritu. Ikaw ay makapangyarihan. Pero bakit ka mamamatay? Ba't mo ibibigay ang buhay? Hindi makita ni Pedro yung kahulugan ng kamatayan ni Jesus. Kaya sabi ni Jesus, tumingin siya kay Pedro at sa mga alagad, sabi niya kay Pedro, umalis ka sa harap ko, Satanas. Ang iniisip mo'y hindi galing sa Diyos, kundi galing sa tao. Ibig sabihin, si Jesucristo ay papunta sa Jerusalem kung saan siya papanik sa kanyang krus. Si Pedro ay humarang sa harapan niya. Pinipigilan siya. At ang pipigil kay Jesucristo para maganap ang kanyang misyon, isa lamang ito, ang dyablo. Kaya nga sabi niya kay Pedro, umalis ka sa harapan ko, Satanas. At mahalaga ito. Ibig sabihin, si Pedro ay nauna kay Jesucristo. Nawala siya doon sa totoong lugar niya, sa totoong posisyon niya. Ang totoong posisyon dapat ni Pedro ay nasa likod ni Jesucristo. Sumusunod kay Jesucristo. Hindi nauuna. At ito ay malakas na salita rin para sa atin. Kapag pinangunahan natin ang Diyos, kapag pinangunahan natin si Jesucristo, at hindi tayo sumunod sa Kanya, hinaharangan natin yung kalooban ng Diyos para sa atin. Kasi ang isang taong tinatawag na Kristiyano ay isang taong alagad ni Kristo. Ang ibig sabihin, nasa likuran ni Jesucristo at sumusunod sa Kanya. Kung ano yung hakbang na ginawa ni Jesucristo. Kung ano yung buhay na isinabuhay ni Jesucristo. Kung ano yung mga salitang sinabi ni Jesucristo. Ayun din yung mga salitang ipapahayag ng tagasunod niya. Ayun din yung mga hakbang na susundan niya at gagawin niya sa sariling buhay. At ayun din yung buhay na isa sa buhay niya. Kaya nga, ang tanong ngayong gabi sa atin, ano ba ang hinihintay mong Mesiyas? Ano ba ang hinihintay mong Diyos? Aalisin ang iyong mga problema? Mawawalan ng kaaway? Mawawalan ng umuusig? Mabubuhay lang sa kaligayahan, parang nakalutang sa ulap, no? sa kakomportablihan ng buhay. Ito ba
ang Mesiyas na inaantay natin. Sabi ni Jesucristo, nagkakamali kayo. Ang Mesiyas ay dumarating, pagpapasa ng krus, ipapako sa krus at mamamatay. Sapagkat ang krus ay simbolo ng pag-ibig ng Diyos. At paulit-ulit natin sinabi, ang pag-ibig, ang totoong pag-ibig ay isang taong mamamatay sa kanyang sarili para magbigay ng buhay sa iba. At ito'y mabibigyan liwanag nung sinabi na ni Jesucristo, no? Sinabi niya, ang sinumang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. At ito na pinaliwanag na ni Jesucristo. Gusto mong sumunod sa akin, kailangan mong itakwil ang iyong sarili. Ang ibig sabihin, mamatay dito sa sariling kaisipan, sariling kalooban. Mabuhay lamang para sa sariling kaligayahan. Sabi ni Jesucristo, gusto mong sumunod sa akin, iiwan mo lahat yan. Ang kailangang gawin ay pasanin ang krus. At nung mga nakaraang linggo, pinag-usapan natin, ano ba ang kahulugan ng krus? Ang kahulugan ng krus ay isang sitwasyon, pangyayari, o mga tao na pinadala sa atin ng Diyos upang ibigay natin ang ating buhay. Pinapasan natin ito, ipapako tayo rito dahil sa pag-ibig na nanggaling sa Diyos para sa mga taong ito, para tayo ay buhayin ng Diyos. Kaya nga, tinapos ito ni Jesucristo, no? Sinabi niya, ang sino mang nagnanais na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa mabuting balita ay magkakamit nito. At ito yung pangako. Ito ang hindi maunawaan ng mundo. Bakit ang mga Kristiyano, ang mga sumusunod kay Jesucristo, iniaalay ang lahat sa kapwa at sa Diyos? Sabi ng mga tao, sabi ng daigdig, magtira ka naman para sa sarili mo. Magtira ka naman para sa pamilya mo. Pero marilaw na sinabi rito ni Jesucristo. Ang sino mang nawawala ng buhay para sa akin, ang magkakaroon nito. Ngunit ang sino mang ipinagtatanggol yung kanyang sariling buhay, yung kanyang sariling oras, yung kanyang sariling kayamanan, pinagtatanggol yung sariling ako, ito yung sabi ni Jesucristo, mawawala ng buhay. Ito yung pinag-uusapan natin. Buhay na pisikal, pero patay. Ito yung taong alipin ng kasalanan. Sapagkat ang unang-unang ginagawa ng kasalanan sa tao ay ikulong siya sa kanyang sarili. Mabuhay lamang para sa kanyang sarili. Taong buhay, pero patay. At sino yung totoong may buhay? Yung akala natin ay namamatay. Patay na, pagod na, wala nang oras, wala nang panahon sa sariling kaligayahan, sa sariling pagpapahinga. Patay na, kung makikita ng tao, pisikal dahil pagod, pinapawisan, wala nang boses sa pagpapahayag ng mabuting balita ng Diyos, wala nang salapi, wala nang kayamanan sa pagtulong sa kapwa. Minsan nakala ng mga tao hangal ito. Nauubos ang lahat sa kanya. Parang patay na siya. Pero andito yung susi sa ebanghelyo. Itong taong ito ang totoong may buhay. At ito mga kapatid, Bible apostles, Bible coordinators, at lahat ng mga kapatid natin na nagninilay kasama ng salitang ito. Tinatanong tayo ng Diyos, meron ka bang buhay ngayon o ikaw ay patay? At ang tinatanong ng Diyos yung totoong buhay, yung nag-uumapaw, yung buhay na walang hanggan, na nasa kalooban, yung buhay na hindi mawawala, yung buhay na hindi matitinag. Dumating man ang mga problema, unos sa buhay, bagyo, hindi ito mawawala. Ito yung sinasabi ng Panginoon. Gusto mo magkaroon ng buhay na ito? Sabi niya, itakwil ang iyong sarili at sumunod sa akin. Kaya nga mga minamahal na kapatid, itong ebanghelyong ito ay napakaganda. Unang-una ang tinatanong ni Jesucristo, sino ako para sa iyo? At huling-huli, ang tinatanong ni Jesucristo,
kung kilala mo ako, ikaw ba ay may buhay o ikaw ay patay? At kung totoong kilala natin si Jesucristo at siya ang sinusundan natin, hindi natin siya hinahadlangan, hindi natin siya inuunahan. Totoo, magaganap itong sinabi ng Ebanghelyo. Nagaganap sa buhay ng bawat isa. Kung sino ang nawawala ng buhay dahil sa pagsunod sa akin, sabi ni Kristo, siya ang magkakaroon nito. O kaya nga mga minamahal na kapatid, hindi tayo sumusunod kay Jesucristo dahil may gantimpala tayong tinatanggap. May papuri tayong makakamtan. Sekundary o hindi mahalaga ang mga ito. Sumusunod tayo kay Jesucristo, ginagawa natin yung dapat nating gawin sa ating ministry, sa ating Bible apostleship, sa mga parokya, sa buong archdiocese, o yung mga kapatid natin dito sa kanilang mga sariling ministry. Hindi tayo nandito dahil lamang gusto nating magpakita na tayo ay gumagawa sa simbahan. Hindi ito ang mahalaga. Ang mahalaga rito ay maunawaan natin itong sinasabi ni Jesucristo. Nandito ako sa simbahan para ibigay ang buhay ko para sa iba at para sa Diyos. At kaya ako nananatili rito sa simbahan kasi habang binibigay ko ang buhay ko, mas lalo akong nagkakaroon nito. Ngayon ay tatapusin natin itong ating pagninilay sa Ebanghelyong ito. O sana totoo itong mga salitang ito ay maitanim sa ating buhay, sa ating puso, no? At maipahayag din natin sa mga taong buhay pero patay. Akala natin ay maligaya pero lumuluha ang kalooban. Akala natin ay malakas ngunit hinang-hinana. Akala natin ay maaliwalas ang muka ngunit totoong nadidilaman na. Ito ang misyon natin. Dadalhin natin itong mabuting balita para sa kanila dahil tumanggap tayo ng buhay. Ibibigay din natin yung buhay sa ating mga kapatid na inihanda na ng Diyos at naghihintay na sa ating lahat. Ngayon po ay dadako tayo sa pagtataas ng ating panalangin. Ngayon po mga kapatid, ayon sa nakasanayan po nating linggo-linggo, tayo po ay magdarasal ayon po sa sinabi po ni Father Ado. So ngayon sa mga may nais manalangin, paki-unmute yung inyong po mga mic, audio, and if you would like even your video po. Ang ating pong tugon ay Panginoon, dinggin kami. Panginoon, naway makita namin ang kahulugan ng paghihirap at kamatayan ng Panginoon at gabayan kami sa aming pamumuhay at naway mamulat kami sa kahulugan ng tunay na pag-ibig upang sumunod sa iyong kalooban. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dalangin ko Panginoon bilang Diyos namin at tagapagligtas namin. Tulungan mo po kami mapagbayan ang krus ng kinakaharap namin sa aming paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, naway patuloy mo kami bigyan ng kalakasan upang harapin ang lahat ng anumang pagsubok at aming mga paghihirap para may pagpatuloy rin nawa namin at mapalalim pa ang aming pananampalataya sa iyo. Nalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, tulungan niyo po kaming sundan ka ng buong pananalig na dala-dala ang krus na aming hinaharap sa pang-araw-araw namin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, ipinapanalangin po namin ang darating na planning ng aming pong ministry na sa buong archdiocese. Panginoon, nawa kami lahat na makakasali at na magpa-participate po sa planning na ito
ay inyong bigyan ng lakas ng loob, ng kapanatagan ng pananampalataya, ganun din po ng katalinuhan ang inyong pong karunungan upang may sa buhay at may plano ang pinakamaganda at kinalulugod po sa inyong kalooban. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa tulong ng inyong mahal na ina at aming ding ina, ang mahal na Birhen Maria. Panginoon, tingin mo kami. Lahat po ito, Ama, at lahat ng mga nasa aming isip, nasa aming puso ay itinataas po namin sa pamagitan ng panalangin na itinuro sa amin ng inyong anak si Jesucristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Ngayon po mga kapatid, dadako po tayo sa ating mga announcements na maibibigay po sa atin na ang ating secretary, si Derek. Good evening. Hello po, magandang gabi po sa inyong lahat. So, ngayon po, unti na lang po yung aking announcement. So, una po, ngayong darating na weekend na po ang ating first annual biblical planning po, Biblical Apostolic Ministry planning po natin. So, sa ganap na September 13 to 15. So, katulad po ng sinabi ni Sister kanina, inaasahan po namin sana ang inyong panalangin, lalo na po na ito pong ating ginagawa ay para po sa Panginoon. So, mas marami po at talaga ang mga atake dito. Kaya umaasa po kami sa inyong panalangin. At paalala na rin po sa ating mga coordinators na hindi pa po nakakapag-register po. So, mamaya po, after po ng ating Bible study, magsisend po ako ng mga list and makikiusap po ako sa inyo kung pwede pong pakiconfirm po kung tama naman po yung pangalan ninyo. Paki-heart na lang po siguro yung aking post po or comment po para yun po yung sign to confirm na tama po yung aming nasa listahan. Dahil gagawa po kami ng ang ID po, so sana po tama na po yung mga magawa po namin ngayong weekend po. And also sa iba pong coordinators na magdadala po ng ibang mga miyembro, paki-confirm na rin po on behalf po sa kanila. And, ayun po, ngayong September 21 na po ang ating Biblical Arkham MBA entry program. So, nag-post na po ako ng ating publication materials para po pwede po nating i-share sa ating mga parishes. So, kung meron man po na hindi man po part ng ating Biblical Apostolic Ministry pero gusto at curious po kung anong ating ginagawa, pwede nyo po isend ito sa kanila para po maengganyo po na sumama po sa ating gawain ngayong September 21, simula po ng alas 8 ng umaga hanggang alas 6 po ng gabi. Saan po ito? Sa Clubhouse of Celadon Residences, katabi po ng SM San Lazaro sa Manila. So, ayun lang po, sister. Baka meron ba po kayong nakalimutan po ako. Wala Salamat. naman po. Thank you po, Tere. Just to stress po yung kahalagahan ng entry program na sabi po ni Father Ado na hindi po para sa mga bago. Pwede po din yung mga dati na Bible Apostles, yung mga gusto po ng refresher, yung mga gusto magkaroon ng mas maraming miyembro. So, ipapaalala ko po na this is open for everyone, especially po that we have only capacity for 200. So sana maano po tayo ng 200. Ayan po yung mga taga Santo Niño. Very good. So tayo po lahat ay sana mas maraming po ma-encourage, especially po sa mga parokya na wala pang biblical apostolate. So, isang blessing na nandito po tayong lahat, especially po yung mga bagong pong kasama natin sa ministry po kasi andito po yung
mga bagong parokya, no? Especially po yung San Pablo, yung St. John, yung St. Francis of Assisi, St. John Bosco in Makati. So maraming salamat po sa inyong pagsama po dito at nawa po ang ating Biblical Spirituality Weekly ay maging daan para maging masigasig po tayo ng mga tagapalaganap ng salita ng Diyos. So yun po mga kapatid, tayo po ngayon ay magpapasalamat sa Panginoon na nagdasal na po tayo naman at wala po si Paderado para ma-bless po tayo, pero ang bawat isa sa ating ay isang blessing para sa bawat isa. So let us end our Biblical Spirituality Weekly sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat.